Hindi lang pang depensa, panggulpihan pa si Amen Thompson. Nakipagbabag ulit siya. Ngayon naman kay Jose Alvarado. 7 inches na mas maliit kay Thompson. Base pa sa report, sinapak di umano ni Thompson si Alvarado. Pero wala naman nakita sa clip. Parang hinampas lang sa ulo. Ang pinagmulan di umano ng gulo, hindi nagustuhan ni Alvarado ang pag-box out ni Thompson sa kanya. Dinakot ba naman sa mukha at sa may liig. May mga post and after naman ng game na nagkasundo rin yung dalawa. Na dahil pre-season pa lang naman, wala rin sa record ng mga player, hindi alam kung mapapagmulta or masususpend si Alvarado at itong si Thompson. Tinawagan lang ng flagrant 1 itong si Thompson at technical naman kay Alvarado. Hindi naman din matatawagan ng suspension kung ang binigay lang ay flagrant 1. Multa, pwede pa. Pero ang ibang mga fans, binansagan ng dirty player si Thompson dahil nga sa mga naging gulo na kinasangkutan niya. Hindi naman kasi ito yung first time, second time at third time na makipagbanggaan siya sa player at may intentional siyang ginagawa para masaktan din yung player. Siya din yung player na naka-injured kay Jimmy Butler noong nakaraang playoffs na pinagtanggol naman siya ng mga Rockets fan na tinulak di umano ni Draymond. Pero nakita dun sa mga clip na sinadya di umano ni Thompson na sahurin itong si Butler nung pabagsak siya. Kaya nag-alangan yung bagsak ni Butler at merong game na hindi siya nakapaglaro sa series nila. Kinall out naman ng mga fans na isuspinde si Thompson ng NBA. Dito rin kasi naunang tinawag na dirty player si Thompson. Bago pa yung kay Butler, may unnecessary foul na ginawa si Thompson kay Giannis noon sa laban ng Bucks at Rockets sa regular season bago di mag-playoff yun. Magkakaroon sana ng open dunk si Giannis. Ang ginawa ni Thompson, hinila pababa mula sa liig itong si Giannis. Tinawagan ng flagrant 2 si Thompson at na-eject sa game. Kahit yung mismong coach ni Thompson na si Ime Udoka nag-agree sa tawag ng referee after i-review. Ang game naman na nasuspend ng 2 game si Thompson ay noong December 31, 2024 na magkagulo silang dalawa ni Hero. Kasama pa doon si Terry Rozier. Pero kay Amen Thompson ako doon yung mga commentator pa ng game parang naging commentator na ng wrestling ang nangyari. Pati coach na eject at napagmulta pa noon si Coach Ime Udoka. Pero ang naunang insidente talaga kay Thompson nung siniko niya si liig si Maxi Kleber nung rookie season pa lang niya sa game ng Houston at Mavericks, April 2024. Ito rin yung unang beses na na-eject si Thompson sa kanyang karir at binalikan to ng mga fans after gawin ni Thompson na sahurin si Butler last playoffs. Meron pang isang insidente sa pagitan naman ni Sohan at ni Amen Thompson dati sa game ng Spurs at Rockets 2024 din. Nung sa rebounds, biglang bumagsak si Sohan pero sa review nakitang tumama si Sohan dito kay Amen Thompson dahil na din sa landing spot area. Nasa rebound sila nun at dito sinugod din ni Sohan si Amen Thompson at magsusuntukan yung dalawang player. Parang maling Thompson ata yung na-drop ng Rockets para mas bagay si Amen Thompson sa Detroit, talagang palaban. Pero ang good thing naman, pre-season pa lang nag-a-average si Thompson ng 17 points, 4 rebounds, 5 assists, 56 and 66%. Mas efficient ngayon si Thompson kumpara ng mga nakaraang taon. Ang inaasahan kasi sa kanya mag-average ng at least 19 points per game sa regular season at times 5 yun sa iba mga website kapag nagkataon. Yung mga gaya ni Thompson ngayon ng bagay sa NBA all around na, enforcer pa. Mukhang natahimik naman ang ibang haters ni Dominaton. Yung iba lang dahil naglaro na si Luka sa preseason versus Phoenix Suns. Talo nga lang sila. Wala din naman sa record yung preseason dahil si Marcus Smart muntikang pang mangitlog. Merong 0 point, 0 rebound, 0 field goal, at least naka-isang steal. Tig 25 points naman si Austin Reeves at si Luka sa game. Parehas ding efficient ang dalawa sa loob ng court. Si DeAndre Ayton naman, first time nagkaroon ng magandang game sa Lakers ngayon kahit preseason. 10 points, 13 rebounds, 4 out of 9 sa field, 2 steals at 3 blocks. Pero hindi pa rin nakalusot si DeAndre Ayton sa ibang haters dahil na-outplay siya ng rookie na si Kaman Maluwak na merong 17 points, 8 rebounds, 3 steals at 2 blocks. Napisuhan pa si DeAndre Ayton pero naipasok rin naman niya yung bola. Wala din naman kasing pamimilian di umano ang Lakers pagdating sa sentro kundi si DeAndre Ayton. Kaya andun si Luka para ma-develop yung chemistry nilang dalawa.
Based sa mga scout, positive output din naman yung pinakita ni Ayton kasama si Luka at si Austin Reeves. Dahil nga sa output ni Luka, gumaganda yung laro ng ibang mga kasama niya. Yung 10 points niya, mostly galing din sa play ni Luka. Mas motivated si Ayton ngayon na maglaro kumpara ng mga nakarang games. Based din naman kay Ayton, ang dinidevelop talaga ni JJ Redick hindi naman yung scoring kundi rim protection niya. Ito kasi yung laging nakikriticize kay Ayton dati pa, kahit 7-footer siya, 1 block per game lang siya sa kanyang karir. Meron siya ngayon sa preseason na at least 2 blocks per game. Tumaas ang block rate ni Ayton ng 2%. Kapag na-maintain niya ang ganong rate, big factor yun sa LA sa regular season.